matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Hoy, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Huwebes ngayon po, Thursday, May 27, 2021. Hoy, ang dami po mga kaganapan ngayon ha. Bukod po sa mga updates natin sa COVID-19, tungkol rin po sa bakuna ang ating pong hatid sa araw na ito. Dahil nga ho, tayo po ay nalulungkot dahil po sa mga update na halos kokonti pa rin po ang mga mga kababayan natin na nagpapabakuna. So kailangan ulit-ulitin natin na magpabakuna tayo. Yan po ang inyong pong proteksyon para hindi po tayo madala sa ospital at hindi po tayo mamatay. Dulot po yan ng COVID-19 virus. Yan ang po importante. Pero ang bakuna naman po, hindi pa sinasabi na ito po ay hindi kayo mahahawaan. Mahahawaan pa rin kayo pero hindi po tayo hahantong po doon po sa pagpapa-ospital at the same time hindi po kayo mamamatay. Depende na rin siguro kung kayo po ay may mga underlying sickness. So yan po ang ating pong pakiusap po sa ating mga kababayan. So yan po ang ating pong hatid po sa programang ito. Pero meron po tayong breaking news muna. Bigay daan muna natin ang isa pong
breaking news mula po dyan sa Kongreso. Radyo Pilipinas Flash Report. Simulan muna natin ang report mula po kay Kathleen Forbes mula po dyan sa mababang apulan ng Kongreso kung saan meron daw nilamukos na papel. Alamin natin kay Kathleen. Kathleen, go ahead. Yes, Alex, ibinasura nga ng House Committee on Justice itong impeachment complaint laban kay Supreme Court Associate Justice Marvick Leonen. Nagkaisa yung 44 na miyembro ng komite na i-dismiss yung reklamo dahil nga sa kawalan ng sufficiency in form and substance. Sa kanilang mga manifestation, kapwa ipinunto ni na Deputy Speaker Rufus Rodriguez at Alta Representative Edsel Lagman na nabigo yung complainant na si Edwin Cordevilla na tumalima dun sa requirement na dapat ay true and correct at based on personal knowledge yung kanyang impeachment complaint. Kinatigan ito ni House Committee on Justice Chair Vicente Veloso dahil sa yung mga sinumiting niya na dokumento ay hindi original, hindi rin certified true copy at karamihan sa mga ito ay news clippings lamang kaya hindi raw ito maaring tanggapin ng komite batay dun sa kanilang rules. Si Senior Deputy Speaker Delia Chong yung nagmotion na i-dismiss outright itong complaint niya. Merong 3 session days, dahil dito na-dismiss na siya, merong 3 session days yung komite para ibalik yung reklamo dito sa Office of the Secretary General. Kalakip naman yung paliwanag kung bakit ito naging insufficient in form at substance. Kasama rin dito na yung kanilang ibabalik dito sa SECGEN, yung kanilang decision na i-dismiss yung reklamo batay ito dun sa Rules of Court, Section 1, Rule 16 na kanilang inadapt bilang bahagi ng kanilang impeachment rules. Bago yung diskusyon ay naghain ng inhibition itong dalawang mambabatas. Ito ay sina Agusan del Norte, Representative Lawrence Fortun, at si Marikina Representative Stella Kimbo. Ito kasi si Representative Fortun ay miyembro siya ng HREP, ng House of Representatives Electoral Tribunal, na isa doon sa mga inirereklamo ni Cordevilla na sinabi nga niya na inupuan kasi ni Leonen yung mga kaso na nakasala nga dito sa HREC. Kaya so nag-inhibit dahil miyembro na ng HREC itong si Fortun. Samantalang si Kimbo naman, meron siyang kaso kasi dito sa HREC na dinidinig at isa ito doon sa mga isinama na reklamo o kasama doon sa reklamo, sinight na reklamo ni Cordevilla. Dahil naman dito sa nangyari, na insufficient inform and substance nga siya at puro news clippings. Actually, yung kanyang isinumiting dokumento, sinabi ni Fortun na dapat mas maghigpit pa yung Kongreso doon sa pagtanggap ng mga impeachment complaint. At nais nga niya na next time daw kung meron man maghahain at mapatunayan ng kanyang mga reklamo o yung dokumento na isinumite para dito sa impeachment complaint hindi sapat o hindi tatalima doon sa requirements, dapat daw patawan ito ng kaparusahan o kaya naman ay ideklara bilang o in contempt, i-cite in contempt itong individual na maghahain ng impeachment complaint na hindi naman pala fully verified. Alex. Kathleen, by the way, sino nga ba ang endorser nitong congressman dyan sa mababang apulan ng Kongreso dito sa complainant ni Cordevilla? Itong si Representative Angelo Marcos Barba sa yung nag-endorso nitong impeachment complaint. Actually, isa nga doon sa na-question ng ilang mga mambabatas na kasama dito sa komite, yung miyembro ng Committee on Justice. Dumaan ito doon sa Secretary General, dumaan ito kay Representative Barba, pero kung hindi, kumbaga na-review ng maayos na yung mga attached documents o yung mga inattach na kumbaga i-evidensya doon sa itinupukol nga na reklamo, puro news clippings at mga hearsay. Actually, yung isa pa nga dito sa kumbaga attached na dokumento parang report kung saan isa doon sa mga kasamahan nilang mambabatas, ito si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, yung sinight na source. Pero yun nga, dahil wala yung actual document, maituturing daw ito na hearsay. Ayun. So, ibig sabihin, tama nga, na binanggit mo nga na mag-ingat ang ilang po natin mga mambabatas sa pag-accept o pag-endorse. Dapat suriin muna nila bago diretso sa ating pong mga House of Committee dyan sa mababang apulan ng Kongreso. Kathleen, no? Oo, yun lang naman yung kanilang ipinunto doon dahil nga dumaan nga naman sa endorsement. Parang nga daw ang kataga na ginamit naman ni Deputy Speaker Benny Abante, parang mockery of the Congress nga daw ito na magpapasa ng isang reklamo o ng complaint pero hindi naman pala, kumbaga hindi siya fully verified. So ngayon, paano yan?
1 year ang ano, no? 1 year ang parang immunity, parang hindi ka pwede mag-file ng another impeachment against that person. Impeachment. Oo, so more or less, baka ito ay sa susunod ng taon after 1 year na ulit. Pero ngayon ang inaantay lang natin is ma-transmit ito, no, yung naging desisyon ng komite dito nga pabalik sa Secretary General para naman ito ay aabisuhan naman niya ang complainant dun nga sa naging desisyon ng komite. Okay, sige. Okay, so yun muna pinakahuli dito sa camera, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat po kay Kathleen Forbes mula po dyan sa mababang apulo ng Kongreso sa kanyang Radyo Pilipinas Flash Report. At para po ang panig ng abogado at yung legal counsel po ng complainant na si Ginoong Cordevilla na siya po naghain po ng impeachment complaint laban po dito sa ating pong isa sa mga maestrado ho ng Supreme Court. Walang iba kundi si Attorney Larry Gadon. Attorney Larry, good afternoon sir. Si Alex Santos po. Good afternoon Alex at good afternoon sa lahat ng mga taga-subaybay mo. Opo, ano ba nangyari ho? Bakit nga ba ho wala daw sustansya ang inihain pong complainant ng inyo pong kliyente sir? Malaking kasinungalingan yan. Yung una, yung backlog of cases, nandun yun sa Supreme Court eh. It's a fact na marami siyang backlog cases. Ngayon, siyempre, bilang ordinary citizen, hindi naman makakakuha ng original or certified true copies itong complainant. Mm-hmm. Ang pinakamaganda lang niyang gagawin doon is simply is to allege in the complaint na meron ganong backlog cases. It cannot be denied na napakarami ng mga kaso na hindi ginagawa ni Justice Leonen yung kanyang katungkulan na resolbahin ito sa loob ng 24 months. Ang iba dyan, 7 taon na. Kawawa ng mga litigants. Mm-hmm. Yun namang salin, di ba, ayaw magbigay ng certified copies ng Supreme Court, ayaw magbigay ng certified copies ang Ombudsman, ayaw din magbigay ng certified copies ang UP. Ano gagawin ng isang ordinary citizen? Siyempre, i-allege pa rin niya. Alam mo ang nangyari niyan, Alex, kataliwas ito doon sa naging experience ko. Yung ako mismo ang nag-aay ng complaint kay Sereno. Kasi yung mga sinabit ko doon ay Xerox din. Ganun? Oo. Pero ang ginawa ng committee, tinatawag ang officials ng Supreme Court at inatasan sila na dalhin yung mga original document na katapat ng Xerox. Ang BIR. Siyempre, wala naman kaming hawak na income tax return ni Sereno. Ang ginawa, inisyuhan ng subpoena ang BIR at inatasan sila na mag-appear sa Congress at dalhin yung mga original documents. Ganun din yung salin. Ni Sereno, inatasan ang UP administrative officials at mag-testify sa Kongreso at dalhin nila yung mga original documents para mapatunayan. Double standard dito eh. So you're saying po, attorney, dapat man lamang idinaan mo na ho sa ano ito, no? Malitis man lamang, no? Oo. Kasi alam mo, ang impeachment case is unlike an ordinary or regular criminal cases wherein the one who alleges must prove. Diba? Ang dito, ang katungkulan dito ng Kongreso ay alamin ang katotohanan. Hindi ito isang criminal case, hindi ito regular court. Ang allegations na alam na hayag na. Dapat yan ay kanilang investigahan. Kagaya ng ginawa nila kay Sereno. Ang sinasabi ng Kongreso, meron nag-object na dapat na ay hindi tanggapin yung Xerox. Ang sinasabi ng committee noon, we have to ascertain the truth. So dapat itatawag natin yung ahensya na yan. Parang sinasabi ho ninyo, attorney, kung pagbabalikan ho natin, balik na ho tayo sa inyo pong final po na impeachment complaint laban po kay Chief Justice Sereno, parang ganun rin ho, wala naman pagbabago. Ibig sabihin, nagkaiba lang ho sa composition siguro po ng House Committee of Justice. Talaga. Oo, ganun nga. Ang totoo kasi yan, pinoprotektahan nila si Leonen dahil dun sa mga H-threat cases. Kasi mga barkada at mga kaibigan nila yung may mga problema dun sa eleksyon eh. Di natural, protektahan nila yung tao na tumipigil ng desisyon. Okay, what's your next move po, attorney? Well, maaring ikayatin ko ang Solicitor General na mag-file na ng kawaranto. Kasi kung ano ang prinsipyo doon sa kaso ni Sereno na hindi siya nag-file ng salin, i-apply din yun kay Leonen.
Okay. Pero ano po ang ang diretso nun? Ang kanya po mga kasamahang maestrado po ang ang maghuhusga sa kanya? Parang ganon? Oo, kaya yung mga maestrado ang maghuhusga sa kanya. Ayun. So, gano'n na lang, no? Para ano ba to? Kanino ba natin mahalin tulad po nangyari po niyan? Kay Sereno rin ba? Gano'n rin po ba nangyari? Alex, ito nga ang nakakatawa dito eh. Okay. Ito yung impeachment ni Corona eh. Oho. Natatandaan mo, yung ebidensyang ginagamit nila eh, iniwan lang daw sa gate. Ayun, no? Tapos ito, formally submitted eh, ayaw nila tanggapin. Ano ba yan? Oho. So, dito nyo nakikita po na meron, anong term nyo kanina? Meron pong? Merong political motivated decision dito kasi pinoprotektahan nila si Leonen kasi nga maraming HRET cases eh. Di ba yung House Electoral Tribunal na mga congressman ang involved, yung may mga protest sa election. Nakita mo kahit isang decision doon sa more than 30 na cases. 37 ang members. Oo. Di siyempre, lahat yun apektado pagka tinanggal mo si Leonen. Ano usad na yung mga election protest. Nako. So ano po ang reaksyon po ng inyo pong kliyente, sir? Hindi pa kami nagkakausap dahil ako kasi ay merong wedding ngayon. Hindi ako makaharap agad sa Ikaw lang alam pinagbigyan ko ng interview, Alex. Takas ko po sa inyo, attorney. Salamat, ha. Maraming tumatawag pero hindi ko sinasagot dahil Pero ikaw, siyempre, paano kayo tatanggihan? Baka naman ako pagtampuhan mo. Hindi naman po tayo ganun po. Anyway, so ganun po, attorney, no? So nakikita ho natin ang kaibahan ng komposisyon ng ng mga House Committee members ngayon. Dahil nga sinasabi ninyo, parang meron po silang pinag-iingatan. Not like sa inyo po, na pareho naman ang kaso, na pareho rin yung ebidensya yung sinumitin ninyo, mga Xerox copy, at meron po kayong first-hand information, di ba, sir? Oo. Ganun nga. Okay, sige po. So ano pa ho ang mga papayo na lang ho ninyo sa inyo pong kliyente kay Mr. Cordovilla? Ang maipapayo ko sa kanya huwag siyang mawala ng pag-asa at tatagan niya yung loob niya sapagkat may iba pa naman paraan para matanggal si Marivic Leonen. At yun ay sa pamamagitan ng COA-RANTO. At tingin ko naman mahirapan silang lusutan nito dahil kung ano ang in-apply nila kay Sereno, ganoon din dapat kay Leonen. Okay. Siguro mensahe na rin po ninyo kay Justice Leonen dahil mukhang nakalusot siya dito sa ating pong Kongreso. Wala akong mensahe naman sa kanya. Wala namang personalan dyan kundi ang hinahabol ko lamang dito ay yung ipatupad natin ng tama yung batas sapagkat ito ang tunay na kahulugan ng demokrasya dahil sundin natin yung batas. Okay, sige po. Attorney Larry, thank you so much at ako po ay nagagalak po at nagpaunlak po kayo ng panayam ngayon, sir. Salamat po, sir. Okay, maraming salamat Alex at magandang hapon sa inyong lahat. Ingat po kayo, sir. Si Attorney Larry Gadon po, ang legal counsel po ni Mr. Cordovilla. Siya po yung Secretary General, si Sir Edwin Cordovilla, ang Secretary General po ng Filipino League of Advocates for Good Government. At batay nga po sa naging ulat po ni Kathleen Forbes, ito nga po, hiningan po natin sila ng reaksyon at ang ating po nakapanayam nga po, ang kanya pong abogado na si Attorney Larry Gadon dahil nga, unanimously 37-0 at wala hong kumontra man lamang, wala hong nag-abstain sa mga miyembro ho ng House Committee on Justice na sila po ay sabay-sabay pong sumigaw. Ilamukos na yan! Itapo na yan! Kaya ho, ibinasura ang impeachment complaint laban po sa isa pong maestrado po na Supreme Court na si Associate Justice Marvic Leonen. Okay? So yan po ang isa po sa ating pong mga balita sa araw na ito. Okay? Dako muna tayo sa mga reports sa ating pong mga kasamahan sa probinsya. Bago po tayo pumalaot po sa usapin po ng bakuna, meron po kong tatalakayin sa inyo about po dito sa bakuna daw ho. Napakaliit pa daw ho ang meron daw mataas pala ho. Mataas ang hesitancy. Ibig sabihin, humihindi daw ho ang ilan po natin mga kababayan sa bakuna. Bakit kaya? Ano kayo mga robot? Takot kayo? Or hindi ko kayo takot sa COVID-19 at feeling ninyo hindi kayo matatabla ng COVID-19? Mamaya po,
Pag-usapan ho natin yan. Sandali, ito po ng report po ng ating po mga kasamahan sa probinsya. Simulan natin ang report mula po sa Pangasinan. Mahigit 55 na mga paaralan daw ginagawang vaccination centers na ngayon dyan po sa kanila pong area. Detalye mula kay Grace Acuar. Grace, go ahead. Radyo Pilipinas report. Nakahanda ang 55 eskwelahan na maging vaccination centers sa Ilocos Region na karamihan ay nasa probinsya ng La Union, habang kaunti lamang sa Ilocos Norte at Pangasinan at hindi pa napasama rito ang mga eskwelahan na hililingding maging vaccination sites sa Vigan, Ilocos Sur. Sa panayam kay Darius Nieto, ang Project Development Officer 4 ng Education Support Services Division ng DepEd Region 1, sa kamustahan sa DepEd Region 1 at virtual press briefing, back to school, ligtas na bakuna para sa balik eskwela. Ito ang huling remedyo kung sakali mang magkulang aniya ang mga vaccination centers sa Ilocos Region, depende sa pangailangan ng mga LGUs. Sa ngayon ay meron ding mga eskwelahan na ginagamit ng mga isolation facilities o quarantine centers na hiniling ng mga LGUs dahil ang ilan sa mga ito ay nagkulang ang kanilang pasilidad, habang iba ay bilang paghahanda kung sakali mang dadami ang kanilang COVID-19 cases. Bago ginamit na isolation facility anya, ay dumaan muna sa pagsusuri ng Municipal Health Officer, DOH at IATF kung papayagang gamiting quarantine facilities ang mga ito. Mahigit 150 staff anya ng DepEd Regional Office 1 ang nakapagparehistro na para sa pagbabakuna kontra COVID-19. Nasa 249 teaching personnel ang naturukan na ng first dose, habang nasa 25 ang nakapagkompleto na ng bakuna kontra COVID-19 sa target na 48,832, kaya't meron pang 48,807 ang kailangang mabakunahan. Habang nasa 226 non-teaching personnel ang bakunado na rin ng first dose, habang nasa 179 ang nakapagkompleto na sa target na 7,130, kaya't nasa 6,951 na lamang ang hindi pa nabakunahan. Manipod Tayug, Pangasinan, Grace Acuar, Radyo Pilipinas. Okay, ganun pa rin. Dako tayo pa rin po sa naturang pong lugar. Municipal employees ng LGU Bayambang sumailalim po sa mass testing ngayon. Detalye mula kay Sara Kayabyab. Sara, go ahead. Radyo Pilipinas report. Isinailalim sa mass testing ang lahat ng empleyado sa munisipyo ng bayan ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kasunod ito ng pagpositibo sa coronavirus disease ng isang empleyado matapos sumailalim sa COVID-19 testing. Pinangasiwaan ng Rural Health Unit ang isinagawang mass testing para matukoy agad ang iba pang empleyado sa munisipyo na infected ng virus para sila ay ma-isolate at magamot. Sa pamamagitan nito, maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 at masiguro ang kaligtasan ng mga taong nagtutungo sa iba't ibang tanggapan. Maiiwasan na rin ang pagpapatupad ng granular lockdown sa Municipal Hall na nagriresulta sa pagsuspende ng mga transaksyon. Sa ngayon ay 31 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bayan na bumaba ng bahagya kumpara sa nakalipas na araw. Malalapudagupan City, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas. Thank you, Sara. Sunod natin mula naman po sa Mindanao. Nako, ang ama ng lalawigan daw ng Davao Oriental nagka-COVID. Positive. Ito po ang detalye mula kay Marcel Mamon Dasalya. Marcel, go ahead. Radyo Pilipinas report. Nagpositibo sa coronavirus disease si Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang, kung saan kinumpirma niya ito sa pamamagitan ng kanyang Facebook page. Ibinunyag din ng gobernador na kabilang sa nagpositibo ang kanyang may bahay. Anya, nakaramdam siya ng lagnat noong May 19 at kaagad nagpa-swab test noong May 23 at lumabas ang resulta na nagpositibo ito noong May 24. Agad namang nag-isolate ang gobernador at ang kanyang asawa. Pinawi naman ng gobernador ang pangamba ng kanyang mga constituents, kung saan nilinaw nito na mild lamang ang mga symptoms na kanyang naramdaman. Kaugnay nito, hinimok ng gobernador ang mga nakasalamuhan niya na mag-self-quarantine at sundin ang mga health protocols habang hinihintay ang mga instructions at iba pang detalye. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas. Thank you, Marcel. Pero gusto kong tanungin sana kay Marcel, pati kay Governor Dayanghirang. Governor, kayo po ba ay nabakunahan na? Kung kayo po ay nabakunahan pero tinamaan pa rin po kayo ng COVID-19, siguro medyo medyo relaxo kayo diyan dahil hindi ko kayo ma-hospital at hindi ko kayo mamamatay. Dahil yun naman talagang proteksyon na natin sa bakuna eh. Pero dapat po natin malaman muna kung ano ho ba ang status po niya sa vaccination. Dahil nga siguro, ilang taon na ba si
Governor Dayanghirang IB. Pa-check nga kung ilang taon siya. Baka siguro may edad na ba siya? Senior citizen o medyo bata pa. So alamin natin yan. Para at least tulad niyan, nagpositibo, pero dahil po nabakunahan siya, meron po siyang added protection na hindi po lumala ang kanyang po sitwasyon. Sabi nga sa report, siya daw po ay mild at asymptomatic. So mabuting ganun po yun, no? Nakakadagdag po ng kapatatagan sa ating pong loob na tayo po ay hindi po hahantong po sa kamatayan kapag tayo po ay tinatamaan po ng COVID-19. Dahil nga, bakunado na tayo. So, speaking of vaccine, pag-usapan po natin yan sa ating pong pagbabalik. At mamaya, kausapin rin po natin ang Philippine National Police at the same time si Undersecretary Martin Dino ng Barangay Affairs po ng Department of Interior and Local Government. Dahil nga, may utos po ating po Pangulong Duterte. Meron po siyang utos laban po sa mga barangay captain o barangay chairman na nagpabaya sa kanilang trabaho. Magbabalik po tayo, oras 1:23 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Sakrang ka na naman nakaupo, Paps. Kalma ka na. Nag-angkas ka pa ng bigas. Kalma na. Sa grocery ka lang nagmotor, pero ang nauwi mo, sunog na itlog. Kalma ka na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. With TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 motorcycle engine oil sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa casino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Alam niyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente? Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay pinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito. Kasama na ang pagkakakulong ng hanggang 12 taon at may multa din na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo. Dito pa rin po yan sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas sa oras na 1:25 na po ng hapon. Sa puntong ito atin po'y pag-usapan. Ito pong utos po ng ating pong Chief Executive, ang ating pong Pangulong Duterte, patungkol po sa pagdakip dito sa mga lumalabag po sa ating pong mga kautusan po ng IATF, yung mga health protocols. Simple lang naman ang pagsusuot po ng tama ng inyo po mga face mask, ang face shield, at syempre yung social distancing. At hindi ho kayo pawardi-wardi ho dyan sa inyo po mga nasasakupan lugar. Para at least ma-maintain po natin na wala po tayong mahahawaan po or kayo po ay maligtas sa pagkahawa po ng COVID-19. Pero kung kayo po ay matitigas ang ulo, pasaway, kailangan daw ho kayo talagang hulihin. Pero hindi ko po batid, ano ba ho ang guidelines po ba? Ang dati kasi ho, meron pong pakiusap ang ating pong Department of Justice. Ang sabi nga po ni Secretary Amerardo Guevara, na wala na hong hulihan. Ang gagawin na lamang po ay pakiusapan o di kaya ay bigyan siguro ng community service. At wala na ho yung ikulong, wala na pong hulihan ang gagawin. Pero iba naman po yung utos ng Pangulong Duterte dahil nga tumataas ang bilang natin pong mga positive cases, wala ho nangyari, parang binabaliwala po ang ginagawa pong efforts ng ating pong mga kapulisan. Kaya para maging malinaw at para na rin guide sa ating pong mga kababayan, o baka mamaya kayo po'y mahuli. And ano ba ho ang mga dapat po ninyong gawin kung kayo po ay lumabag at ano po ang gagawin ninyo kapag kayo po ay nadakip. Huwag ho kayo manlaban. Yan siguro importante. Nasa linya ngayon po ang tagapagsalita po ng Philippine National Police, walang iba kundi si Brigadier General
Ronaldo Olay. General, good afternoon sir. Si Alex Santos po. Alex, good afternoon sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon din po sa inyong lahat. Opo, paki-relay nga pala ho kay General Elizar. Congratulations po sa kanya, sir. So kayo po talaga ang kanya pong spokesperson. Wala nang pagbabago yan, sir, ha? Yes, Alex. Ako po yung kanyang Public Information Officer. Very good, very good. Okay, General, pag-usapan muna natin itong utos na kapag lumabag ka sa mga guidelines po na ating pong IATF, ano ba talagang gagawin ho? Dadakpin ba ho ninyo, sir, o pakiusapan, or ano ba hong gawin? Ang utos sa Pangulo, dalhin sa presinto at imbisigahan. Ano ho bang proper situation pong ganun po, sir? Well, ang ipapatupad ng inyong Philippine National Police ay yung mga violation ng wearing of face mask, face shield, ganyan, yung mga violation ng mass gathering, non-observance of physical distancing, at ito naman ay nakapaloob sa ating mga lokal na ordinansa. At yung mga sinasabi ni Presidente naman ay kung naaktuhan yung mga, halimbawa yung kapitan na siya ang pasimuno or siya ang kasama mismo doon sa party na ganyan, ay siyempre kasama siya doon sa maaresto pag naaktuhan siya, at ang ipapatupad sa kanya, ang isasampa sa kanya ay yung ordinansa na nananaig sa bayan na yon. Ngayon, kung hindi naman naaktuhan at may mga witnesses ganyan, may mga ebidensya tayo, ay pwede pa rin siyang sampahan ng kaso at maproseso siya at doon siya magpaliwanag na sa korte. Oho. Pero General, kung hindi ako nagkakamali, meron pong utos ho yata ang Department of Justice na wala na daw hulihan. Pero yun nga, nasa pawa na ho to ng order ho ng ating pong Chief Executive, no, ng ating pong Pangulong Duterte. Meron na ho bang binigay ang Justice Department na mga guidelines para at least kayo po ay mag-guide? At least meron kayong mga panuntunan kung paano ho ba manghuli dito sa mga lumalabag po sa ating pong guidelines po sa IATF, sir? Alex, yung mga guidelines naman na yan ay nakapaloob na sa mga IATF resolutions, no? Yung mga resolution ay nandiyon na yung mga guides para sundin ng inyong PNP kung paano ipatupad yung mga batas, yung mga IATF guidelines para mapababa natin ang infeksyon ng pandemya ng COVID-19 dito sa ating bayan. Opo, what I'm saying po, General, paano ho bang paraan? Kunyari, may nakita ko kayong mali ang kanya pong pagsuot ng kanya pong face mask. Isa po ba ay pupusasan? Sa po ba ay dadalhin ho ba sa presinto at ikukulong ho ba? Mga ganun po ang aking pong gusto hong mababatid dito, sir. Hindi, sa mga pagpupusas naman siguro kung meron na siyang mga resisting arrest na at meron ng danger sa buhay ng nagtagapagpatupad ng batas ang inyong PNP, ay ganun lang siguro ang mangyayari. Pero in general ay hindi naman kailangan na pusasan yung mga ganyan kasi wala naman silang intensyon talaga, no? Na manakit, no? Tapos yung pagdadalhan sa kanila ay kung na-determine ng police na masikip ang kanilang opisina, ay pwede silang makipag-coordinate sa local government unit, sa ating barangays, at maghanap ng holding area. Usually yan, Alex, ay mga basketball court, yung mga sa mga barangay halls na maluluwang, ay doon sila iproseso at doon sila i-record kung ano man yung kanilang violation, at kung doon sila i-briefing kung ano yung kanilang mga nagawa, at pwedeng doon nila tikitan. At sa unang-unang pagkakataon kasi, Alex, na nakaviolate ka ng ganyang mga yung IATF, yung sa mga local ordinance, ang ibig kong sabihin ay pwedeng warning muna. Pangalawa, pwedeng may fine ka na, magbabayad ka na. Pangatlo, pwedeng community service, magtapon ka ng basura, magwalis, ganyan. At ibig sabihin ay graduated ang punishment diyan, Alex. Para at least alam lang ho ng mga ng mga ating mga kababayan, dahil nga gusto sana ho ng Pangulo na wala na hong hulihan, dahil nga
it's our own, ano na yun ano tawag nito, ating pong contribution para kung ayaw mong manghawa or ikaw po hindi pumahawaan, dapat sumunod na di ba? Pero napipilitan pong Pangulo dahil nga ho, tumataas ang ating pong cases, kaya ito po yung ginagawa ho natin. Yun nga lang, parang ang hirap po para sa ating pong mga pulis na gawin po to. Diba? Kayo rin po, sir, diba? Makukonsensya rin kayo Simple violation lamang po to, pero malaki po ang magiging epekto nito kung hindi talaga nila sundin po, di ba, General? Tama yan, Lex. At hindi naman nagkulang ang ating gobyerno sa paalala, lalo ng inyong Philippine National Police. Meron pa tayong tinatawag na yung mga sa Oplan Bandilyo, nag-advise tayo, ginagamit natin ang mga trompa, yung palagana. Oh yes, yung para i-advise natin yung mga kababayan natin na tupad sa mga guidelines natin at hindi po tayo nagkulang sa paalala na yan at talagang mayroon lang siguro tayong mga kababayan, Alex, na matitigas na ang ulo at sa tagal na rin siguro ng pandemya at naka-lockdown ay gusto na nilang lumabas ng kanilang mga bahay, pero ito ulit ay isang paalala sa mga kababayan natin na tayo ay nasa pandemya pa rin at kailangang sumunod po tayo sa mga IATF guidelines para lalo nating mapababa ang COVID-19 infection sa ating bayan. Okay. With regards naman po sa mga hindi pinapayagan po mga mass gatherings po dyan, tulad po nangyari po sa Caloocan, nangyari po sa barangay Nagkaisang Nayon, yung nagkaroon po ng pool party. Sino ho ba ang dapat pong hulihin? Minsan, meron po ako nakita sa tulad po na sa Bulacan. Doon po sa kanila pong mga ilog ho doon, may nag-swimming na ang daming grupo. Pero sa out of 1,000 ho yata nag-swimming, 75 lang ho ang natikitan. Bakit ganun po ba, sir? Ano ho ba ang kaibahan doon po sa 1,000 na naligo sa ilog, doon po sa 75? Yes. Maaaring yung 75 ang naabutan. Iyon. Siyempre, kung papunta na dyan ang Philippine National Police, baka yung iba doon nagpulasan na at nauna lang umalis at yan na lang talagang naabutan. At ang importante doon, Alex, ay merong positibong ginawa ang inyong PNP, katuwang ang local government unit, yung mga barangay tanods doon. At may mga lessons learned tayo, may mga natuto dyan dahil nahuli sila, tinikitan at nagmulta. At ang sumunod naman na ginawa ng mga barangay naman ay hindi na sila nagpapasok ngayon ng mga bisita doon kasi pinagbabawal na nga. So, ang magandang nangyari dyan, Alex, ay nag-create tayo ng awareness sa mga kababayan natin na dahil sa tulong na rin ng media ay nalaman natin yan dahil nasa TV na, nasa radyo na. At umaksyon ang inyong PNP at katuwang ang local government unit. Kaya napigilan na yung maaring paglaganap pa ng mga ganyang illegal na activity, Alex. Opo. General, kayo po ba'y handa na po sa paghuli ho sa mga barangay chairman? Dahil ito rin pong utos po natin po Pangulong Duterte. At the same time, ano ho ba ang mga pananagutan ng inyo po mga station commanders sakali mang meron po mga magaganap po dyan mga super spreader events, sir? Actually nga, naipag-utos na ng ating mahal na hepe, si General Ilesar, na paigtingin ng ating local na force ng ground commanders ang kanilang koordinasyon sa ating mga local government units, sa ating mga barangay tanods, barangay leaders, ang ating mga force multipliers dahil sila talaga ang nandyan sa barangay. Alam naman natin na hindi naman mapapatrolyahan ng inyong PNP ang bawat square kilometer ng kanilang nasasakupan, pero gamitin dapat nila ang social media dahil minsan nauunang nagpo-post sa social media yung mga nangyari sa mga bagay-bagay sa kanilang mga paligid at yan ang kanilang mga sources of information para umakto at makipag-ugnayan, mas maigting na ugnayan sa ating mga local government leaders, sa ating mga barangay upang mas mapabuti ang koordinasyon at maiwasan na may mga na-relieve ng mga station commanders dahil sa ganyan at may mga nasampulan na dahil siguro ay nagkulang based doon sa pagdetermine ng mga kanilang mga supervisors at kung alam nilang may pagkukulang ay nasa kanila para ipatupad ang kanilang mga
authority at kanilang mga disciplinary powers. Ilan na po ba mga station commanders po ba na inyo pong na-relieve at natanggal po sa kanila pong pwesto, sir? Ang aking pagkakabatid ay yung nangyari lang dito sa may Caloocan area. Yun ang aking pinagbabasihan, Alex. Opo, pero may stern warning na rin po siguro, no? Para at least maging mapagmatsyag, mapagbantay na rin po yung ating mga station commanders para hindi po sila sila po yung susunod sa matatanggal po sa kanilang tungkulin, sir. Tama yan, Alex. At sabi nga namin ay mayroon mga sampulan at sana naman ay huwag nang may mga susunod pa dyan, Alex. Okay. Lastly, sir, may update na ho ba tayo sa number of protocol violators po natin na hawak po ninyo, sir? Dito sa aking hinahawakan na record ay so far ay meron na tayong sandali at titignan ko yung record ko ay meron na tayong libo-libo na siguro, sir, no? Yeah, libo-libo na, Alex. Magmula nung nagpatupad tayo ng GCQ with heightened restrictions, alam mo ba na ang not wearing face mask ay meron na tayong 22,974 na na-apprehend at yung improper wearing of face mask naman ay meron tayong 13,000 na mga na-apprehend dyan. Ito, yung not wearing of face shield ay meron ng 49,000. Ito palagi ang naaabuso, Alex, yung not wearing of face shield, pinakamarami yan. Tapos ang sumusunod dyan ay not wearing of face mask. Oho. Meron din 22,000, no? Yes, meron din tayong yung violation ng yung mass gathering, meron yung na-apprehend sa record namin na 193 na katao. At non-observant ng social physical distancing ay merong mahigit na 4,600, Alex. Opo. General, ito po ay nationwide, sir, no? Yung pong mga numero na yan, sir. Ayan ay sa dito lang sa NCR bubble. Yung NCR bubble ay National Capital Region, plus Bulacan, Cavite, Laguna, and Rizal provinces, Alex. Grabe, no? Napakarami pala. Kala ko nga ho, ang numero na yan is nationwide. Yung pala, dito lang pala ho yan sa NCR plus bubble. Naku po, kailangan talaga natin ng paulit-ulit natin sabihin. Tama. Kailangan talaga ng para tayong silang plaza, Alex, na magpapaalala sa pamamagitan nga ng Oplan Bandilyo na nabanggit ko ay ipaalala sa ating mga kababayan na tayo ay nasa sentro pa rin ng pandemya at gusto natin makuha ang kooperasyon ng bawat isa para ito ay huwag nang lumaganap pa sa ating bayan. Alex. Okay. General, thank you so much po for your time dito po sa Radyo Pilipinas. Salamat po, sir. Wala pong anuman, Alex, at magandang hapon po sa atin. Si Brigadier General Ronaldo Olay ang tagapagsalita po ng ating pong bagong pamunuan po ng Philippine National Police under kay General Guillermo Elezar, ang ating pong bago pong Philippine National Police Chief. Okay, magbabalik po tayo. 1:40, si Yusek Martin Dino po, ating pong kausapin mula po sa DILG. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Sakrang ka na naman nakaupo, Paps. Kalma ka na. Nag-angkas ka pa ng bigas. Kalma na. Sa grocery ka lang nagmotor, pero ang nauwi mo, sunog na itlog. Kalma ka na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. With TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 motorcycle engine oil. Sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa casino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Totoo bang effective ang VCO o Virgin Coconut Oil sa COVID-19? Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective. Ito si Cabsec Carlo Nograles.
Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa. Sigurado dahil gawang Pinoy. Gabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan natin magtulungan. Mahalagang paalala, ang VCO ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo mula po dito sa ating puntahanan ng ating pong programang Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas. Paparinig ko sa inyo ang sinabi po natin pong Pangulong Duterte kagabi with regards po dito sa mga magiging pabaya pong mga barangay chairman po natin, no? Dahil nga minsan, hindi daw nila batid. Meron nga ho dyan, mga barangay captains nga ho, na 3 araw na hong meron po mga nangyaring mass gathering po sa kanila, hindi pa ho nila alam. Naku po, ito po ang naging utos po natin po Pangulong Duterte sa mga barangay chairman. Napipilitan ako, ayoko, sabi ko, magtrabaho kayo. Yung barangay captain, if you are really worth your status there, kung ayaw ninyo, umalis kayo. Kasi pag ulit ito, pag may isa pa, beginning tonight, pag may isa pa, ang unang hulihin ang barangay captain. I'm ordering the police to arrest the barangay captain and bring him to the station, investigate him for being a derelict or dereliction of duty, having failed to enforce the law. Kasi magpabarangay captain kayo, persons in authority, tapos wala kayong gawin, hindi kayo tumulong sa national government, you are not doing anything, then I will order your arrest. Ayaw kong, may nagsabi iba, suspension of the writ of habeas corpus para damputin na lang kayo lahat. Ayaw ko because hindi naman talaga ito outright something which is a violent crime. Pero dereliction of duty is your omission to really do your work. So ang unang, pag naulit pa ito, ang unang hulihin ang barangay captain. Kasi pag nangyari ito, ibig sabihin, you gave the permission by per force, that is the kaya kung hindi ka nagbigay ng permiso, hindi mangyayari yan. Ngayon, kung there's a party or there's a swimming picnic there, tapos wala kang ginawa, ikaw ang hulihin ko una. Ayun po. Thank you po, Mr. President. At malinaw, last na, sabi nga niya kagabi, last na po to. At kung meron pa hong matutunghayan at meron pong makikita na meron pong nagpo-pool party, meron po mga mass gathering po dyan sa mga resorts. Nako, ang mga barangay chairman na po ang mananagot ho dito. Dahil kayo po ang dapat po nakakaalam po dyan sa inyo pong maliit pong unit po ng inyo pong gobyerno. Which is yung ating pong small unit of our government, which is the barangay. Pero yun nga, problema po, Mr. President, no? Yung ilan nga po mga barangay chairman, sabi nila, ay hindi ko po alam, kakamot-kamot po sa ulo. Yun ang problema ho natin dito, Mr. President. So, paano ho yan? Kung ang dami ho nilang mga alibay, ang dami po nilang mga rason, kesyo, ang tinayagan lamang daw nila, narinig naman siguro ninyo, yung ating po mga na-interview ho dito, na mga barangay chairman, kesyo daw pag wala daw ho sa kanilang paningin, doon po gumagawa ho ng mga violations, yung ilan po natin mga kabarangay. Kaya, ang problema, parang lusot si chairman po dyan. Magbibigay lamang siya ng paliwanag sa kanya pong mga higher-ups. Sabihin lang niya, Sir, pinabantay ko na ng barangay tanod ho yan problema, nung umalis po kami, doon po nila ginagawa. So parang it's a story of or parang nangyari po, when the cat is away, the mouse will play. Parang ganun po nangyari ho dyan. So paano nga ba? At ano po ang pananagutan po dito ng barangay? Hindi po niya siguro pwede hong 24 oras na babantayan po bawat sulok po ng kanilang lugar. Pero sa utos po ng Pangulo, dapat sundin ninyo
Dahil kayo po ang meron pong kapangyarihan na bantayan po ang inyong pong mga lugar. So, nasa ano ho yan? Kaya ang utos ngayon, hulihin. Kaya gusto natin na si Undersecretary Dino, no? Para alamin po natin kung ano po ang mga paraan para talaga po ang mga barangay chairman po ay kumilos. Minsan po siguro tutulog-tulog po ang ilan, Hindi naman lahat. Dahil nga po sa mga ilan po mga barangay, wala naman po mga nangyayari pong ganun. Meron lang talagang mga pasaway po na mga kabarangay na parang hindi po nila sinusunod po ang kanila pong mga leader po dyan. So dapat yung mga tanod, tandaan natin, ano ba ho yung mga role po ng mga barangay? Ito, ulitin ko po sa inyo para at least paalala po sa ating mga babayan kung hindi natin makontak po si Yusek Dino. Ito po yung mga paalala ng ating pong mga nasa nanunungkulan po sa DILG. Paalala po, role of punong barangays. Unang-una ho dyan, ensure strict monitoring and implementation of minimum health protocols. Yan po yung unang-una. Pangalawa, dapat ho ba ang inyong pong mga barangay po ba, meron po kayong barangay COVID-19 Operations Center or barangay tanod health patrols? Baka siguro naman wala. Kaya hindi ho ninyo naikot-ikot po. Dapat meron po kayong ganun po mga tao na magbabantay po yan round the clock para hindi po talaga malusutan po ng mga violators po natin. Number 3, regularly inspect sports, recreation, and leisure facilities. Naku, kung yan po tinitignan ninyo, araw-araw, kung meron po mga gumagawa ng ganon, tiyak na hindi po kayo malulusutan po ng mga violators na yan. Number 4, regulate, limit, or prohibit mga public gatherings such as drinking sa public, sabong, tupada, fiesta, parades, and other various religious events and cultural festivals. Dahil pinagbabawal po muna ho yan under po sa ating pong quarantine measures ngayon. Number 5, provide assistance to community pantries with help from barangay tanods, BHERTs, homeowners association. Pero ngayon, medyo pawala-wala na ho na po yung community pantries. Dahil nga po, inisa-isa na lang ho yung bagsakan, tapos ihatid na lang po yan sa mga nangangailangan. Number 6, provide emergency numbers for reporting of mass gathering incidents. Yan, siguro yan po rin po yung kulang, no? Kaya minsan nakikita lang ho natin sa social media, kapag meron pong mga concerned citizen, kinukunan nilang video, ina-upload. Dahil nga, hindi nila alam ang numero po ni Kapitan. Wala ko kay mga hotline numbers, emergency numbers, para pwede pong pagsumbungan. Kaya minsan, pagdating ho ninyo nyo, nagpulasa na ho lahat po dun. So dapat po, bago pa man ho mangyari, tinatawagan ho kayo, sir, meron ditong nagpa-party. Pwede ho niyong punta na kagad dito. Unahin siguro mga tanod muna dahil kayo po'y nandyan po sa lugar. Kaysa naman pulis, baka matagal pang dumating ho dyan. At pang-7, coordinate with City Municipal COVID-19 Operations Center, BN, PNP, BFP stations for assistance. At yung panghuli, implement measures consistent with the IATF regulations, policies, and guidelines. Sana naman po, yan po ay maisaulo na ho ng ating pong mga barangay para hindi po tayo magkaroon po ng problema. Okay? Siguro wala na si Yusek Dino, no? Mukhang hindi na tayo nabigyan ng atensyon ukol dito sa ating programa. Anyway, okay lang yan. Sige. Ito lang po ang aking pong with regards po sa bakuna. Nalulungkot po ako dahil nga meron daw pong mataas daw po ang hesitancy, yung pag-ayaw ho ng ilan po natin mga kababayan sa pagbabakuna. Ang mga nasa class daw po o yung uri ng mga kababayan natin, di ba meron po tayong classification po ng mga ng mamamayan natin. Meron po tayong class A, B, C, D, and E. Yung D and E, ito po yung mga kababayan natin na nasa laylayan po, no? Sila pa talaga ho ang mga nagmamatigas po na ayaw magpabakuna. Bakit? Kayo po ba yung mga robot na ayaw, hindi ho kayo tatablan ho ng hindi po kayo tatablan ng COVID-19? Naku po, kayo dapat pong inuuna ng ating pong pamalaan. Kaya nga kayo ho ang A5. Sana po, pagbigyan nyo na po, magpaturok na ho kayo. Huwag ho kayo magmatigas pa. Ito pakinggan natin ang sinabi po ni Secretary Galvez po na napaka-taas po ng hesitancy rate mula po sa Group D and E. Ito po yung mga nasa laylayan. Pakinggan po natin. Sa mga ibang LGU rin po, nakikita po natin, yun ang major challenge natin, na pagka doon po sa tinatawag nating Group D and E, mataas po ang hesitancy. Yung A, B, and C group po ng population,
ay mataas po ang uptake, pero doon sa mga barangay at saka sa mga kaloob-looban na mga congested area, doon po tayo naghihirapan ng mga tinatawag natin na yung more or less 40% or sa 40%, parang ayaw po magpabakuna. So yun po ang ginagawa po natin, kaya po nagkakaroon tayo ng tinatawag nating town hall meeting sa DOH at tumutulong po ang private sector para mapataas po yung uptake ng ating mga kababayan. Ayun, yung pong tinig po ni Secretary Galvez, yun po ang kanya pong report sa Pangulo. Ayaw daw ho magpabakuna ang nasa Class D and E. Ito po yung mga nasa loob-looban, yung mga nasa ilaylayan. Bakit? Bakit ayaw nyo magpabakuna? Takot ba kayo? Baka siguro mga ilan po sa atin, ilan po dyan sa inyo, ay hindi sanay sa turok, natatakot. So, ito na po yung pagkakataon. Siguro, kaya kami ho dito sa ating pong pagsasampapawid, kami po yung nag-iengganyo po sa inyo, magpabakuna ho kayo. Hindi ho masakit. At yan po ay magbibigay po protection sa inyo. Tandaan ninyo yan. Sana po ay mapagtanto natin na importante yung magpabakuna. Dahil nga, kung kayo po ay hindi nababakunahan, maaring kayo po ang magkakalat po ng sakit dito ho sa ating pong bansa. Na sana po, iwas po tayo sa magiging super spreader at bilang proteksyon para hindi ho kayo mamatay, hindi kayo ma-ospital. Mahal mag-ospital, magpa-ospital. Tandaan ninyo yan. So, kailangan meron po tayong panangga, which is bakuna. Bakuna lang talaga ang kailangan natin dito, sir. Ma'am. Doon po sa ating mga kababayan po dyan sa Class D and E. Sana po makinig po tayo. Ito pa, isa pa. Ang report po ng National Task Force, medyo mababa po ang numero ng mga senior citizen na nagpapabakuna. 11% po, kita nyo, yung A2. Yung A1, nasa 89% na po. Sino po ito sila? Sila po itong mga medical frontliners po natin. Halos mag-iisang, na po yan, 100% na po. Pero doon po sa A2, mga senior citizen, nasa ho kayo? Ma'am, sir, lolo, lola, magpabakuna ho kayo. 11% pa lamang ho, malayo pa ho natin, ang kulang ho sa inyo. Bakit ho ba kayo takot? Baka siguro, kailangan siguro ninyo, abisuhan ninyo ang mga LGUs ninyo kung hindi ho kayo makakarating po sa mga vaccination sites, pwede ho kayong puntahan sa inyo pong mga tahanan. Huwag ho kayo mahiya. Kausapin po ninyo ang inyo pong mga barangay, kausapin po ninyo ang inyo pong mga doktor, na kung maaari, puntahan po kayo sa mga tahanan. Mga senior citizen, alam mo natin na medyo frail ho kayo, medyo mahina na ho, at hindi ho nakakatagal po kayo sa pila, pero dapat po ipaalam ninyo. Meron tayong mga nakasabay po ng mga senior citizen na kaya pa ho nila magpapapila, pero sana po kung hindi ho kayo makarating sa mga vaccination sites, mag-abiso kayo para kayo po'y puntahan. Yun lang siguro po ang ating pong pakiusap po. Sa A3 naman po, ito po yung may mga comorbidities, yung mga may sakit, 18.59% po, mababa pa rin po yan. Kayo po yung mga may sakit, kailangan po kayo na rin po yung magpabakuna. Doon po sa A4, dahil simula pa lamang po ito, nasa 0.83% po. Sana po ay mapataas po natin ang magpapabakuna po dito po sa 4 pong mga A categories po na priority list. Okay? With that, maraming salamat po sa inyo po pagsama dito po sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas. Thank you po sa ating pong mga katuwang, sa ating pong technical side, sina Ren Bergavera at si Roxanne Uwamil at sa ating pong executive producer na si Ivy Grace Rivera. Until tomorrow, Biyernes na, huwag kayo mawawala. Bye for now! We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Di ka umaatras sa sakit na marahas. Kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan nyo ang mundo, isipay mulat, magigising ang lahat. Paglaban nyo ang mundo, kung magkaisang lahat, hihilom ang sugat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa.
Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Bumibirada sa mga usapin kapag kailangan na masusing himayin. Ang tiwala ng tao ay lubhang napakahalaga, kaya aming tatapatan ng makatotohanang pagbabalita. Aksyon, solusyon para sa paglalahad na napapanahon. Hindi lang basta tapang, balita ang patas at makabuluhan. Naglilingkod gabi-gabi para sa makabuluhan, matapa at makatotohanan. Ulat Bayan! Sa likod ng mga headline, may naghihintay na istorya. Balanse dapat, kunin ang anggulo ng bawat balita. Pananalapi, kalakalan, mahalagang maintindihan ang mga numero ng mga mamamayan. Ipaunawa kung paano makaaapekto ang impormasyon sa buhay ng mga tao. Sugod lang, pumunta ka kung saan ka dadalhin ng istorya. Sila ang mga magigiting ng mamamahayag na inyong pinagkakatiwalaan. At ito ang mas pinalakas na PTV News, ang boses ng katotohanan para sa bayan. Ngayong gabi sa Ulat Bayan. Tropical cyclone. Hindi ng health protocol laban po ang cashless toll payment. Buong bansa pong nakatutok ngayon, PTV. Thank you!